Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaverkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. 6 days na lang mga Kadaverkads at Pasko na. Kung ready na daw ba ang inyong mga pang Noche Buena mga Kadaverkads? Grabe no, wala na pong isang linggo, Pasko na. Kaya sana po ay maging masaya ang lahat ng Dabarkads natin na nanonood sa update ko ngayong araw. At speaking of happiness, eto nga po at sinurprise si SQKZ ni SQ Sam. Dahil nga po birthday ni SQKZ, eto po at parang nag-vacation sila sa isa sa mga hotel dito po sa Manila. At isa nga po sa natanggap na regalo ni SQKC itong Instax Mini Evo na kung saan i-plenex niya po sa kanyang Instagram story. Samantalang next topic naman tayo, good news para po sa mga Geromantics dahil sold out na po sa wakas etong ticket para sa solo concert ni Jerome Ibardome. Dito po yan sa Lolomboy, Bukawi, Bulacan. Inanunsyo po yan ni Ma'am Christina Ignacio. Sabi dito, sold out. Yes, thank you mga Kadabarkats dahil na-sold out na din sa wakas, no? Etong ticket ni Jerome Ibardome. And plenex nga po ni Ma'am Christina Ignacio itong bonding ng nanay at pamangkin niya with Jerome Ibardome. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads, itong kaganapan po sa studio ng Itbulaga na kung saan ay nag-Christmas and Thanksgiving party nga po sila sa Itbulaga. And syempre, kasama dyan ang mga Dabarkads natin, present po ha, si Atasha Mulak, si Ai Segura, yung kanyang asawa na po ni Boss Joey, si Mario Zoto, and syempre yung buong Dabarkads natin dyan, staff and crew, and syempre ang mga clones din natin, present sila mga Kadabarkads. And also andyan din po si Father Jeff, nagmas muna sila bago po nila simulan yung kanilang Thanksgiving and Christmas party. Sobrang saya ng lahat mga Kadabarkads sa loob ng Itbulaga kahapon. Ang daming pa-games, ang daming mga regalo, and also nagbunutan din sila mga Kadabarkads. At andito rin po si Tito Soto ha. Suot nila dito yung iconic sweatshirt na pinapamigay po ng Itbulaga sa mga nananalo po na inaanak ng mga ninong at ninang natin. Meron nga pong mensahe si Dabarkads Ai Segura. Sabi niya malapit na ang Pasko, Merry Christmas mga Kadabarkads. Tapos nag-share po siya ng 8 picture kasama ang mga Dabarkads natin na present nga sa Christmas party. So nakakatuwa lang kasi kahit hindi po natin madalas nakikita itong si Atasha Mulak sa Itbulaga, talaga namang invited siya sa Itbulaga family para sa Christmas party. And nakita naman natin na nag-i-improve po yung kanyang paa, nakakalakad na siya ng paunti-unti mga Kadabarkads. So sana magtuloy-tuloy ito nang makita na natin siya ng regular sa noontime show na Itbulaga. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads, ang tungkol nga dito sa inilabas po ng PEP. Tungkol ito sa isang ABS-CBN artist na kung saan ay nagsorry po at nahiya. Nagsorry po siya kay Mr. Manny B. Pangilinan dahil sa ginagawa ng co-artist niya sa Kapamilya. Sabi kasi dito, Kapamilya artist reportedly apologized to TV5 owner Manny B. Pangilinan for the harsh words of Kapamilya celebrities and talents against the Kapatid Network following the end of content partnership. Ayon dito, sino kayang Kapamilya artist ang nagsorry sa may-ari ng TV5 na si Manny B. Pangilinan? December 4, 2025 Huwebes, kinumpirma ng ABS-CBN ang napapabalitang notice of termination ng TV content supply agreement with TV5. As expected, nangingit-ngit ang Kapamilya netizen sa mga taga-TV5 pero hindi lang netizen ang may di magagandang sinabi sa TV5. May mga hanash at kuda rin laban sa TV5 ang ilang taga-ABS-CBN mismo at nakarating ang mga yan sa Kapatid Network. Hindi lang namin maidetalye pero napapag-usapan at nakakarating daw ito sa mga taga-TV5. Nahiya na raw ang isang Kapamilya artist na tumatanaw ng utang na loob sa Kapatid Network
na sumalo sa mga taga-ABS-CBN para magkaroon ng lugar ang mga na-produce nilang programa. Kahit umaere ang Kapamilya Show sa ibang platform, sa TV5 pa rin ang may pinakamaraming viewers kaya malaking tulong ito sa kanila para mas malaki ang reach ng kanilang mga programa. Nang nakausap daw ng Kapamilya artist si MVP na mabait sa kanila, siya na raw ang nagsorry dahil sa sinasabi ng ilang kasamahan niya sa Kapamilya Channel. So sino kaya yun mga kadabarkads? Nakakahiya naman sa TV5 yung sinabi nila laban sa Kapatid Network. Kasi 'di ba ilang taon din silang nanirahan dito sa Kapatid Network. Tapos after niyan, kung ano-ano na po yung sinasabi. 'Di ba? So, sino kaya yun mga kadabarkads? So, nakakahiya naman kay Mr. Manny V. Pangilinan. Anyway, pag-usapan naman natin itong next topic. Sabi dito, TV5 and ABS-CBN talks again. Inalam namin noon kung totoong nagkausap uli ang mga taga-TV5 at taga-ABS-CBN. Ang narinig namin noon ay pinapakiusapan pa raw kung pwede pang mahilot na maiwan man lang ang FPJ Batang Quiapo at ang asap natin to sa 5 dahil ang mga ito ang mas kumikita sa kanila. Pero finally ay in-announce na ang pagsasara ng kanilang kontrata at ang kasunod nito ay ang paglipat ng Kapamilya Channel sa All TV. Pero bago iyan ay binayaran na nila ang kanilang pagkakautang sa TV5 at ewan ko kung totoo, pati raw sa GMA7 kung saan umaere ang It's Showtime ay binayaran na rin daw nila. Aba, may pambayad naman pala sila, bakit pa kaya umabot sa ganitong sitwasyon? Ayon pa dito, masigasig na raw ngayon ang TV5 sa mga pinoproduce nilang programa lalo na yung mga drama series na nasimula na nilang i-tape. Balitang marami pa ang interesadong makipag-co-fraud sa TV5 Signal dahil in fairness, napakabait ang lady boss nila na si Jane Basas. Sana dumating ang punto na hindi lang peaceful coexistence pero isang magandang samahan at malalaking collab ang gawin ng mga network at independent producers. Bakit? Dahil kailangan ng industriya ng TV at pelikula as in. Kung hindi tayo magsasama-sama, malulugmok tayo at mapag-iiwanan ng mga ginagastusan ng mga Pinoy na foreign films at concert. So good news to mga kadabarkads na marami pong interesadong makipag-co-prod sa TV5 Signal. At dahil dyan, mas lalo pong tataas syempre ang kita ng TV5 mga kadabarkads. Kaya sa nagsasabi dyan na malulugmok daw ang TV5 pag inalis ang mga kapamilya, show or program, tingnan na lang natin kasi hindi naman po gagalaw or kikilos si Mr. Manny B. Pangilinan kung delikado po ang naturang network, 'di ba? Business-minded 'yan. Syempre, bago po 'yan magdesisyon or magbitaw ng salita, meron na po yung plan A, plan B, plan C. 'Di ba? Hindi po 'yan magiging successful ng ganyan kung padalos-dalos siya sa kanyang mga desisyon. 'Di ba mga kadabarkad? So anong say nyo dito? Please comment down below and don't forget to like, share, comment, and subscribe.